ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Sinasabi niyo po ba ito? Amen. Sapagkat ito po yung deklarasyon ng pagpapala in your spirit, soul, and body. Kompletong pagpapala mula sa ating Panginoon. Amen po, mga kapatid? Amen. So let's begin. Our topic is still under the series Charis, the gift of favor for everyday life. And look at that, part number 27 na po. No? So ibig sabihin, di ba, parang sa pelikula, pag ito'y tumatagal, mas gumaganda, no, ang ating pag-aaral. So it's time to learn, and let's review what we have learned sapagkat I think 2 Wednesday po na nawalan tayo ng service. Tama? So let's answer once again the question, why, next po, why should God bless you? Bakit nga po ba dapat pagpalain tayo ng Diyos? On what grounds is God obligated to bless you and why? Bakit? Naalala niyo po ba yung mga rason? Yan, binigay ko po sa inyo ang unang tatlo at silipin ulit natin. Because number 1, ang unang rason bakit kapag papalain ng Diyos is because, everybody, because you are eternally forgiven. Pinatawad ka na ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo. Amen, mga kapatid? Kaya pagpapala ang para sa iyo. Next, if sin is the reason why God cannot bless you, look at that. Forgiveness is the most logical reason why He should bless you. No? Pinatawad ka na ng Diyos, kaya pagpapalain ka talaga ng ating Diyos na buhay. Next po, number 2, because you are continuously perfect. Ikaw po ay perpekto na sa mata ng Diyos. Hindi dahil ikaw ay mahusay at mabait. Amen, mga kapatid? Hebrews chapter 10 verse 14 says, look at the supporting verse, for by that one offering, He, Christ, perfected forever all those whom He is making holy. So, sa verse na ito, nagpapakita, perfect na tayo. Kailan? Hindi lang ngayon, kundi forever. Where? Saan po? In our born again spirit. Next, number 3. Dito tayo natapos. Noong nakaraan. Number 3 is because you are perfectly loved by God. So, the question is, next, do you have any idea how much God loves you? Meron ba kayong kaisipan kung gaano ka kamahal ng Diyos? Mahal ka ba ng mga magulang mo? Yan, gaano kanila kamahal? Alam mo ba? No? So, ito naman ang tanong. May idea ka ba gaano ka kamahal ng Diyos? Mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Sobra. Amen, mga kapatid? Basahin natin kung bakit. Romans chapter 5 verse 8, one of my favorite verse. But God has shown us how much He loves us. It is while, look at that, it is while we were still sinners, hindi ka kaibig-ibig, ang dumi-dumi mo, ang baho-baho mo, makasalanan ka, while we were still sinners, what happened? Christ died for us. Wow, mahal na mahal ka ng Diyos. Tama, mga kapatid? So, ano po yan? Next po, sabi dito, how much does God loves you? God loves you this much. Inilatag niya ang kanyang dalawang kamay sa krus, namatay siya para sa iyo, para daling ka sa langit. So pagpapalain ka ba ng Diyos? Amen. Bakit? Sabi ni Pastor Gani, isa sa paborito kong pastor, sabi niya, when God blesses you, He doesn't look at your sin, but rather, He looks, next po, ayan, He looks at His Son. No? Hindi siya nakatingin sa kasalanan mo. Nagkamali ka ngayon, nagdadapa ka ngayon, nagkaroon ka ng putik sa iyong kasalanan, sa iyong buhay. Hindi niya tinitignan yon. Humingi ka ng tawad at ang titignan niya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen po ba, mga kapatid? So you are guaranteed for blessing. Therefore, next, since I am united in Christ, God is under righteous obligation to bless me. Obligado ang Diyos na pagpalain ka. Otherwise, that would be, look at that, unrighteous, unjust, and unfair to His Son. Bakit? Namatay si Kristo. Ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa atin, para ikaw at ako ay mapagpala ng Diyos. Kung hindi gagawin ng Diyos ang pagpapala na yan sa atin, look at this. Next po.
Sa mga nakakita, everybody, for God not to bless you, look at this, He has to apologize to His Son. Sino yun? Jesus. No, hingi siya ng tawad kay Jesus kasi hindi pala totoo ang lahat ng kanyang mga pangako sa atin. Pero dahil namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, niligtas tayo sa biyaya, lahat ng pagpapala ay garantiya para sa atin dahil sa ating Panginoong Hesus. Shout Amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So let's continue with this lesson. Ibibigay ko na po sa inyo ang natitira pang dalawa. Number 4, everybody. Why should God bless you? Number 4, everybody. Because you are permanently united with Christ. No? Ikaw ay kaisa na ni Kristo. Kailan? Permanently, habang buhay. 1 Corinthians 6 verse 17. Look at this. But he who unites himself with the Lord is what? Is one with Him. Saan daw? Not in the body, not in your soul, but in your born-again spirit. Kaya pag hindi ka na born again, hindi ka kaisa ni Kristo. Kaya pag sinabi ni Kristo, magsimba ka, ayaw mo. Hindi kasi kayo magkaisa. Amen mga kapatid? But once you are born again in the Spirit, and the Lord unites in your spirit, you are one with the Lord Jesus. Amen po ba mga kapatid? Look at the Greek word. Sabi nga natin, unites. Yan. Ang Greek word ng salitang unite, alam nyo na to kolao. Sabi nga natin kolao. From the word kola. Alam niyo yung kola, di ba? Sa school, yung kola, yung pandikit, yung gaw-gaw dati na ginagamit natin. Literally glued with Christ as one in spirit. So, pag tinanong tayo, saan tayo kaisa ni Kristo? Hindi sa katawan, not in the body, not in the soul, hindi pa sa kaisipan kasi minsan may kaisipan pa tayong iba, but we are one in our born-again spirit. At nilinaw po ito ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. Sabi po rito, 2 Corinthians 5:17, meron ba dyan? Wala pala. No, alam naman natin yan. Sabi dyan, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things has passed away. Behold, the new things has come. No? So ikaw ay bagong nilalang na. Kailan? Nung ikaw ay nakipagkaisa na kay Kristo. Therefore, next, if you are glued with Christ by His grace, ano pong resulta? Then you and Him are no longer two, but ano daw? One. No? Si Kristo at si Isagani ay iisa na. Saan? Sa ating Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Amen po ba mga kapatid? So malaking bagay po yan. Bakit? Sapagkat kung si Kristo ay pinagpapala ng Ama, natutuwa ang Ama, kung ikaw ay kaisa na ni Kristo, ibig sabihin matutuwa na rin sa iyo ang ating Ama sa langit. Amen po ba mga kapatid? Amen. So that is a very good, very important pointers na dapat maintindihan mo. Kaisa ka na ni Kristo. Ikaw ba'y kaisa na ni Kristo? Amen. Ikaw pong makakapagsabi niyan. Next, number 5. Number 5 po at ang panghuli, dito po tayo magtatapos. Because you are in the fullness of His grace. Wow. Ito po yung pinakamatibay na basihan. Bakit kapag papalain ng Diyos? Kasi ang kanyang biyaya ay hindi lang basta konti-konti, kundi fullness. Sabi mo nga fullness. Itinodo na, no? Ibinigay na lahat ng biyaya. Wala na siyang itinira pa para sa atin. Bakit? Sapagkat kahit gaano mang kadaming kasalanan, kung punong-puno ng biyaya ang iyong buhay, pagpapala pa rin na matatanggap natin sa Diyos. Amen mga kapatid? At dahil doon, kahit alam mong makasalanan ka, ang ibabalik mo ay paglilingkod sa ating Diyos. Bakit? Kasi grabe, napakayaman ng biyaya ng Diyos sa atin. Can you amen? Sino po sa inyo ang dapat, alam niya, karapat dapat siyang pagpalain? Meron ba rito? Karapat dapat ba kayong tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos? Pero pinagpapala pa rin ba kayo ng Diyos? Nagigising ba kayo sa umaga? Yung inyong sahod ba ay continuous? Ang inyong mga bayarin ba ay nababayaran? Oh no, grabe. Lord, kaya naman, Lord, thank you.
No? Salamat. Bakit? Kasi kung hindi sa iyong biyaya, hindi kami makakatayo at makakapagtrabaho. Can you hear amen? Amen. So the question is, next, was there any grace under the old covenant? No? Kasi sapagkat ang katugunan po, katuparan ng fullness o ng todong biyaya ng Diyos is in the new covenant. Now, ang question ay, alamin natin, in the old covenant, meron na bang biyaya ang Diyos sa ating mga tao? Meron na nga po ba? So, sagutin po natin yan. Under the law, there are two covenants that I want to point out. Siyempre, yung unang dalawa po yan. Number one is, next, the Abrahamic covenant. So, medyo na-distort lang, but let me read the context. Sabi rito, dito po, the covenant is with Abraham. Kilala niyo po si Abraham, tama? And it is the manifestation of God's grace, promising redemption, and look at that, blessing to all people fulfilled in Christ. No? Noong ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham, ito po ay nagmamanifest, pagpapakita na may biyaya ng Diyos. Bakit? Sapagkat ito'y nangangako ng pagtubos at pagpapala. Pero kailan ito mangyayari? Pag dumating na mismo si Kristo Jesus. And also in the Mosaic covenant, ito naman, sino pong kausap sa Mosaic covenant? Yung Abrahamic, si Abraham, ito ay Mosaic. Sino po? Moses. Very good. The covenant with Moses is not a self-sufficient system where salvation is earned through obedience alone. No, dati po, basta sumunod ka sa Diyos, mag-alay ka ng tupa, maglagay ka ng mga alay at mga offering, patatawarin ka na at maliligtas ka sa iyong kasalanan. Kaya lang, hindi ito self-sufficient. Kulang ito. Bakit? Dahil ba ang Diyos ay mahina sa pagliligtas? Hindi po. Sino nagkaroon ng problema? Natutunan na natin? Ang tao. Sapagkat ang tao, nung mag-offer sila, bulag, pilay, may sakit, kaya naman lalong nagagalit ang Diyos imbis na patawarin sila ng Diyos. Can you hear amen? You get that? So walang problema actually sa system na ito, nagka-problema sa mga tao because they are disobedient to the Lord. Therefore, it is foreshadowing the ultimate sacrifice of Christ that fulfills the covenant of grace. Ano po yon? A salvation found, kanino? In Christ. Kaya po, kung titingnan po natin yung Abrahamic tsaka Mosaic covenant, ang sagot natin dyan, yes, may biyaya, may grace na po ang ating Panginoon sa lahat ng tao. Pero ito po ay manifestation. Sabihin mo nga, manifestation. And foreshadowing. Ano po yung foreshadowing? Ibig sabihin nito, prediction, prophecy, hula pa lamang. Hindi pa nangyayari ng lubusan. At ang pagdating ng totoong biyaya ay soon, coming soon pa lamang. Ibig sabihin, kung ito po ay manifestation and foreshadowing, do you follow? Ang ibig sabihin po nito, patikim lang. Sabi sa katabi, patikim lang. Yan. Or tinatawag na foretaste. Let me show you the diagram. So in the old covenant, ang tawag po sa biyaya ay foretaste of grace. Pag sinabing foretaste, pre-taste, ganyan, no? Sample, no? Preview, di ba? Pag nanonood ka ng pelikula, papakita mo na yung preview, pero hindi yun ang buong pelikula. Do you get that? So, this is just a sample or preview sa totoong biyaya na pwedeng maranasan ng tao. Patikim lang. Amen mga kapatid? Kayo ba yung nabubusog pag patikim-tikim lang? Hindi, ano? So, butin na lang din. At least natitikman mo kung gusto mo ba o hindi. Pero hindi ito maganda. So, saan ito pinakita ng Panginoon? In the book of Exodus chapter 20. Ano po ang laman ng Exodus 20? Dapat alam nyo po yan. Ang nakapaloob dyan ay ano? Ang 10 utos ng Diyos. Kabisado nyo po ba ang 10 utos? Ayan. Kung hindi po, balikan ninyo ang Exodus chapter 20. At sabi ng mga tao, kung babasahin nyo po yan, sabi ng Diyos kay Moses, sabi mo sa kanila ang lahat ng batas ng ito. At ang sabi naman ng mga tao, Diyos, susundin ka namin. Gagawin namin ang lahat ng utos mo. Pero ang tanong, nasunod ba nila ang lahat ng utos?
Hindi po nasunod. Kaya nagkaroon pa rin ito ng condition. Exodus chapter 20, verse 24. Look at this. Make an altar of earth for me and sacrifice on it your burnt offering, mga alay, and ano pa? Fellowship offerings, your sheep and goats, and your cattle. Wherever I cause my name to be honored, basta ang pangalan ng Diyos ay naparangalan, na itaas at nasamba, anong gagawin ng Diyos? I will come to you and bless you. Kita nyo? Alam ng Diyos ang address mo. Paanong paraan? Basta maparangalan mo ang kanyang pangalan. Can you amen? So hindi ka pumapalya sa iyong tithes, sa iyong offering, sa iyong mga pagbibigay sa Lord. In the old covenant, pupunta ang Diyos sa iyong bahay at pagpapalain kanya. Kaya lang, hindi ito nakakatuwa. Bakit? Kasi nag-aalay ka nga ng tupa, ng kalabaw, ng baka, ng mga bull or ng mga oxen. No? So dito po, pag nag-alay ka, pagpapalain ka. Paano pag wala kang alay? Anong mangyayari? Wala kang pagpapala. Kaya ang tao po laging kinakapos at hindi makasunod sa ating Diyos na buhay. So anong ibig sabihin? It is a bad news. Bad news po ba yun? Oh, bakit? Tayo nga, sino ba may kalabaw dito? May baka po ba kayo? May baka kayo? Pwede nating katayin para maiaalay. No? Ayaw natin, di ba? Because hindi kayang sumunod ng tao sa lahat ng utos ng Panginoon. So, God gave the very best solution. In the Old Covenant, text po, ang tawag doon ay foretaste, pinatikim lang, but look at this. In the New Covenant, ano pong ginawa ng Diyos? It is the fullness of grace. No? Itinodo na. Wow! No? Kaya pala, nung dumating si Kristo, dati, ang Old Covenant foretaste bad news. Nung dumating si Kristo, fullness of grace, good news na ito. Is it a good news? Amen po mga kapatid? Na ikaw ay maliligtas dahil lamang sa biyaya ng Panginoong Yesus? Amen po ba? Amen. John chapter 1 verse 16, look at this. Sabi ni John, out of the fullness of His grace, look at this, He has blessed us all, giving us, ano daw? One blessing after another. May pagpapala ka na ngayon, pero dahil fullness, itinodo na ang grasya, ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos, you have one blessing after another. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka na mauubusan ng pagpapala at pabor ng Diyos. Can I hear amen? So napakaganda po niyan. Kaya po, kung maintindihan natin ang lahat ng ito, God will surely bless us because God is obligated to bless you because of our Lord Jesus Christ. Palapakan nga po natin ating Diyos na buhay. So silipin ulit natin. So why should God bless you? Number 1, because you are eternally forgiven. Number 2, because you are continuously perfect. Number 3, because you are perfectly loved by God. Number 4, because you are permanently united with Christ. And 5, because you are in the fullness of His grace. No? Dapat kabisado mo ito. So let's make it more personal. I-apply natin ito sa ating mga buhay and make it a declaration of faith. Amen po ba mga kapatid? Sabi nga natin, declaration of faith. Di ba pag nagdideklara ka, sinisigaw mo, gwapo ako, mayaman ako, magaling na ako. Di ba? Sinisigaw natin. Tama ba mga kapatid? Magaling na ako. Hindi ganun. Dinideklara mo. No? Ginagawa mo ito sa ating buhay. So, let's answer again the question, why is God obligated to bless me? Mas personal. Kanina, you Ito, bless me na. Bakit ka nga ba pagpapalain ng Diyos? Number 1, because I am eternally forgiven. Sabi mo nga, I am. Yan. Number 2, because I am continuously perfect. Number 3, because I am perfectly loved by God. Number 4, because I am permanently united with Christ. And number 5, because
in the fullness of His grace. No? Sabi mo, I am, Lord. I am. Ako ay tunay na pinagpala mo na. Can I hear amen? So kapag naintindihan mo ito mga kapatid, sana pinicturean mo. No? So pag naintindihan mo ang 5 bagay na ito, obligado ang Diyos na pagpalain ka. Lagi kang may pantuition, lagi kang may baon, wala kang sakit karamdaman, lahat ng kamalasan ay mawawala sa iyo dahil lamang sa ating Panginoong Sokristo. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Again, let's look at this statement. Next po. Again, since I am united in Christ, God is under righteous obligation to bless me. Otherwise, that would be unrighteous, ano pa? Unjust and unfair to His Son. Kayo naman, next po. Next, for God not to bless you, He has to apologize to His Son, Jesus. No? Pero hindi gagawin ng Ama yun kasi lahat ng kanyang mga pangako ay tinupad na ni Kristo. Amen po ba mga kapatid? So let's continue. Next question. If God is under obligation to bless us, itong magandang tanong. Kung ang Diyos obligadong pagpalain ako, eto na, why are we not seeing the blessing? No? No? Siguro sa oras na ito ngayon, maraming mga nagtatawa. Itong Pastor Gani na to, laging nagsasabi, super blessed, Macarius. Mamaya nga, wala kaming kakainin eh. No? Sa bukas nga, wala nga kaming mga pambayad sa utang namin. Anong sinasabi nito na super blessed? Bakit hindi ko makita ang mga pagpapala na ito? Amen po ba mga kapatid? No? So, bakit parang walang blessing na dumadapo sa palad natin? Bakit nga po ba walang pumupunta na pagpapala sa ating mga bulsa? Kaya tuloy, pag sinabi mong Macarius ka, super blessed ka, parang hindi to totoo. At hindi totoo sinungaling si pastor at ang Biblia. Can I amen? Amen po mga kapatid. Kayo ba'y kumbinsido na super blessed kayo? O blessed lang? Are you blessed or super blessed? Wow. No? Taga OCW Pampanga nga kayo. Sapagkat tayo lang karamihan ang laging nagdideklara that you are super blessed and the rest of the churches na mga dinadalaw ko. And last time nga po, nasa Valenzuela po kami sa Open Heaven at doon nagdeklara kami that in Jesus, I am super blessed. We are Macarius. Can I hear amen? Amen. So, paano natin makikita ang pagpapala ng Diyos kung talagang obligado ang Diyos na pagpalain tayo? Gusto niyo po bang malaman? Gusto niyo po bang malaman? O tapusin ko na dito. Makita-kita na tayo next week. Do you want to know how? Okay, let's look at this. Everybody, sa lahat na nakakita, read your ticket. Meals are included. Amen mga kapatid? So kung ikaw ay halimbawa pinalad na makapag-abroad dahil sa pabor ng Diyos, isa sa pabor mo sa eroplano, pag nakasakay ka na, gusto niyo bang makasakay ng eroplano? Sino sa inyo nakasakay ng eroplano? Taas ang kamay. Konti pa Lord. Ferris wheel, bala medyo mataas. Eroplano, no? Nakasakay ka na. Siyempre gusto mo rin na makakain, no? Matikman ano bang lasa ng pagkain sa eroplano habang ikaw ay bumabiyahe. Amen mga kapatid? And if you can see that there are meals offered every class of service. Mayroong first class, siyempre yan yung mga gourmet food, di ba? Na top chef ang mga nagluto. Pag business class naman, ito yung mga full meals, no? May mga options sila kung ano bang kakainin nila, light lang ba o hindi. Pero kalamihan, kagaya po namin, ako nung nag-Saudi ako, economy class. Ito po ay minsan, it includes snack or basic meal, no? Pero para malaman mo kung ang yung ticket nga ay mayroong pagkain, ang susi para malaman mo ito, anong sabi diyan? Read your ticket. Anong susi? Magbasa ka. Sabi sa katabi, magbasa ka. No? Just in case na hindi ikaw ang bumili, 'di ba? Kasi kami noon, agency namin ang bumili ng ticket, no? Para malaman mo kung merong kasama, look at the itinerary, kung ano bang included doon po sa iyong ticket. Pero most likely po, kapag ang iyong travel ay long flight, no? Mga international flight, o kaya ikaw ay nasa first class or business class, of course, meron po talagang mga pagkain yan. Can I hear amen?
Bakit po? Bakit ko sinasabi ito? Sapagkat pag hindi mo alam na meron palang blessing na pagpapala habang ikaw ay bumabiyahe at hindi mo alam, tumapat sa iyo ang stewardess, sabi mo, do you want wine, sir? No, 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 no. Do you want chicken, sir? No, no, no. Kasi akala mo may bayad. No? Yung pala kasama yun sa iyong ticket, nagtitiis ka sa gutom. Can I amen? Amen po mga kapatid. Samantalang ang sabi ng Diyos, anak, pinagpala na kita, magaling ka na, wala ka ng sakit, lahat ng utang mo ay kaya mong bayaran dahil pinayaman ka na ni Kristo. Amen mga kapatid? Kaya lang hindi mo alam hindi mo binasa doon sa yung ticket na kasama pala yon. Do you get what I'm saying? Nakukuha niyo po ba? Pasalamat nga po kayo ang pastor nyo rito. Tinuturo na kayo ay super blessed. Hindi lang basta blessed. Gusto namin may pasobra kayo palagi. Para pag nagbigay kayo, meron kayong ibibigay sa ibang tao. You are happier than happy. Masaya ka pa rin sapagkat ang iba ganito Akala nila ang pagpapala, laging may manifestation ng pera. Tama mga kapatid? Amen po mga kapatid? Ang hindi nila alam, blessing comes in different forms. Tama po mga kapatid? Health is wealth. Do you believe that? Kung ikaw ay mayaman, pero puro tad-tad ka naman ng cancer, gusto mo ba yon? Ayaw ko yun. Buti na lang na malusog ako kahit 1,000 lang laman ng bulsa ko. Tama ba mga kapatid? So, ang lahat ng pagpapala, hindi lamang dahil meron kang pera. Tama po ba mga kapatid? So, kung dinideklara mo that you are super blessed, ibig sabihin po nun, naniniwala ka in your spirit, soul, and body, pinayaman ka na at pinapaasenso ka ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? The question is, nabasa mo ba sa Bible that you are super blessed? Nabasa mo po ba? Nabasa mo ba sa Biblia na ikaw ay magaling na? Nabasa mo ba na sa Biblia na ikaw ay pupunta sa langit? Amen. Ang tanong ay, naniniwala ka ba? Amen po ba mga kapatid? So brothers and sisters, get this. Next po, in the old contract, old covenant, ang sabi doon, do. Gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo ito, pagpapalain kita. Pero pangit yon. Ang mas maganda ito, in the new contract, new covenant in Jesus Christ, ang sabi, done. Tapos na. Ginawa na, may gumawa na para sa atin. Pinaburan na tayo ng ating Diyos na buhay. Ang gagawin mo na lamang, sasakyan mo ito at idideklara mo that in Jesus, I am super blessed. In Jesus, ako ay magaling na. In Jesus, ang anak ko ay makakatapos. In Jesus, ang buhay ko ay aasenso. At kapag ginawa mo yan sa iyong pagdideklara, ito ang mangyayari sa iyo at sa iyong pinaniniwalaan. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. So dalawa po yun dinideklara mo at pinaniniwalaan mo. Do you believe that you are super blessed? Sige nga, magdeklara ulit tayo ng ating deklarasyon. In 1, 2, 3, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. May dating ba ngayon? Kesa kanina? Lord, naiintindihan ko na. Super blessed ako. I am Macarius. Bakit? Sa iyong pagdideklara, dapat ikaw din ay naniniwala. 2 Corinthians 4:13, look at this. It is written in the scripture, I believe, so what? So I spoke. Again, I believe, so I spoke. Our faith is like this too. We believe, and so we speak. Kasama palagi sa pananampalataya ang pagsasalita at pagdideklara. Kaya nga gusto ng Diyos, nagpipray ka nagsasalita ka. Uma-attend ka ng midweek every Wednesday. Kasi di ba, ibig sabihin nun, pag uma-attend ka, nananalangin ka, dinideklara mo ang iyong mga pananampalataya sa Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen po ba? Kayo ba pinagpipray nyo ang iyong buong pamilya? Mula sa iyong nanay, tatay, kay ate, kay kuya, kay bunso, at sa iyong mga alaga. No? Are you with me mga kapatid? So, because sa ating pagsasalita, sa ating pagdideklara, there is power of words. Tama ba mga kapatid? Pag sinabi mong malas ang buhay na to, parang hindi maganda talaga ang buhay ko, then you will reap the fruit of your lips because words are powerful. Wala po dyan Sabi ng Proverbs 18:21, life and death is in the power of your tongue. Amen mga kapatid? Choose life.
Kesa sabihin mong malas, mamamatay na ako, huwag mong sabihin yon. Ang sabi mo, mabubuhay ako, hindi ako mamamatay, hindi ako magugutom, ako ay magaling na at pinagpala ng Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. The new contract says, done, done, done. Tapos na. Basahin natin kung bakit. 2 Corinthians 1:20, I hope na nakuha nyo rin ito. The yes to all of God's promises is in Christ. And through Christ, we say, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. To the glory of God. Amen po mga kapatid? Kaya pag yung kanta niyo, kinakanta mo, dapat, yes, Lord, lahat na nang dinideklara mo, sabihin mo, yes, amen, tinatanggap ko na, sapagkat ito ay oo, yes na, lahat ng pangako dahil kay Kristo. Shout amen. So when you pray, anong gagawin mo? Gamitin mo ang pangalan ni Kristo. Lord, sabi mo, sa pangalan ni Jesus, ano man ang aking hingin, ayon sa iyong kalooban, ipagkakaloob mo. Lord, pwede ba na ibangon mo na si nanay sa sakit karamdaman? Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? And if that is a yes in Christ, mangyayari yan sa iyong pinaniniwalaan. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Do you get that? Nakuha niyo po ba mga kapatid? Amen. So, let's answer the question next. What is our part to see the blessings of God? Sino sa inyo ang talaga nakakitang siya'y pinagpala ng Diyos? Taas nga kamay. Oh, totoo yan. Oh, yung mga poor pa rin. Poor mentality. Oh. Alam nyo ba na pinagpala na kayo ng Diyos? Alam nyo ba na mas mayaman pa kayo sa mga mayayaman? Amen? Bakit? Sabihin nyo sa akin bakit? Wala sa script ha, papaliwanag ko sa inyo. Ang isang napakayaman na hindi born again ang spirit niya, pag namatay, impyerno. Tama mga kapatid? Pero ikaw na simple lang, malusog naman, magandang lalaki, magandang babae, medyo may laman naman ang bulsa, nakakakain naman ng konti, born again ang spirit, nagsisimba, naglilingkod sa Panginoon, pinakamayaman ka sapagkat uuwi ka sa langit. Can I amen? Sa langit pa lang, sabi ng Biblia, lalakad ka sa lantay na ginto, puti, white gold, brothers and sisters. Kumikinang. Gusto mo, tabasin mo na lahat yun at ibenta mo. No? Pero hindi mo na kailangan ng pera sa langit Can you hear amen? Amen. So mayaman ka, higit sa lahat, sabagat anak ka ng napakayaman na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon. Walang iba kundi sino? Ang ating Panginoong Kristo. Palapakan naman natin ang ating Ama na nasa langit. So what is our part? Anong gagawin natin para makita mo ang pagpapala ng Diyos sa iyo? Huwag kang malungkot kapatid. Ito ang gagawin natin. Next po. Seeing God's blessing requires, look at that, renewing of the mind. No? Sabi nga natin, renewing of the mind. Tatanungin ko po kayo, nabago na po bang inyong kaisipan? Pag nawalan kayo ng pera sa wallet, sa bulsa, nagpapanik ba kayo kagad? Ha? Dapat nabago nang yung isip. Amen na kapatid? Nung ngayon, kung mawala ng pera, kung mamatay na ako, langit naman ako pupunta. Ganun ang ako, ganun ang thinking ko. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Mas mahirap nga ang buhay dito sa lupa. Mas maganda kung ikaw ay uuwi sa langit. Kaya lang hindi pa ngayon. Sabi sa katabi, hindi pa naman ngayon. Oh? May mga anak ka pang papalakihin. No? Tama ba mga kapatid? Ngayon, kung pinapahaba ng Diyos ang buhay mo at pinaparangya niya ang buhay mo, kapatid, dapat makita mo na mayaman ka na sa iyong buhay. Hindi ka kawawa. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Alam mo bang mayaman ka na kahit wala ka pang sariling bahay? Alam mo bang mayaman ka na kahit wala ka pang sariling brand new kotse? Alam mo bang mayaman ka na kahit wala kang masyadong alahas? Alam mo bang mayaman ka na kahit wala kang pera? Amen mga kapatid? Bakit? Sabihin niyo sa akin bakit? Sapagkat anak ka ng napakayaman na Diyos. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? Now, syempre, sabi ng iba, nakakatawa naman tong pastor na to kung ano-anong pinagsasasabi. Bakit? Kasi nga, hindi na born again ang kanyang spirit. Ang mga na born again lang sa kanyang spirit, ang mga binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Bakit? Tayo ay binubuo ng tatlong bahagi. Papakita ko sa inyo and also in the viewers of the online broadcast. 1 Thessalonians 5:23. And the very God of peace sanctify, everybody, pakibasa nga natin, lakasan natin.
and the very God of peace. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the becoming of our Lord Jesus Christ. No? Ang buong pagkatao mo ay tatlo. Ano po yon? Spirit, soul, and body. So let me show that in a diagram. Next po. Yan. Meron pong dalawang tao sa mundo. Unbeliever, walang Kristo, at believers. Ang mga unbeliever, mga nasa labas, hindi nag-church, meron lang silang dalawang pagkatao ayon sa kanila. The body and the soul. Actually, may pangatlo yan, dead spirit. Kaya lang, dead eh. Huwag na natin isama. Tama mga kapatid? Pero ang mga believers, tatlo po yan. Ano yan? The spirit, the body, and the soul. No? Anong spirit yon? The born again spirit. So meron silang body, soul, and spirit. In Greek, ang Greek po niyan ay, simulan natin sa spirit, to, pneuma, hei, suke, to, soma. Anong ibig sabihin po nun? You have the spirit, you have the soul, and you have the body. So, kompleto po yan. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? So, kompleto ka kung ikaw ay believer. Naniniwala ka ba kay Kristo? Yeah. Ever wonder, kahit ng isang Kristiyano ay mayroong problema, hindi yan mapapabagsak ng problema kasi naniniwala siya sa Diyos natin. Can you hear amen? Amen. So, you need to educate your mind in your soul part. Sa iyong kaluluwa, dapat lagyan mo ng laman ang iyong kaluluwa, ang iyong isip. Bakit po? Next, next po, you are a spirit, you have a soul, and you live in a body. No? Sa spirit po natin, may tatlong bahagi. Communion, intuition, conscience, konsensya. Kapag ikaw ay na-born again in your spirit, dito po nakikipag-usap ang Diyos. Saan? Sa papanong paraan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Do you get that, mga kapatid? Ang Lord ba ay biglang bumubuk ang langit at kinakausap ka, Sister Pe? Sister, anak kong Fe, may pera dyan sa gilid mo. Meron bang gano'n? Hindi, di ba? Through the Word of God. Do you get that, mga kapatid? In your soul, may tatlong bahagi din. Ano yon? The mind, pakibalik po. Asa na? In the soul, there is a mind, emotion, and the will. No? Alam nyo na yan, M-E-W, mind, emotion, and will. So, dito po, the mind is the main faculty. Pag sinabing faculty, ano yon? Teacher, educator, ng ano? Ng kaluluwa. Kaya kung ano man ang ilagay mo sa iyong isip, yun ang gagawin ng iyong kaluluwa. Do you get that, mga kapatid? Dito lahat galing ang iyong kilos, ang iyong ugali, ang iyong prinsipyo sa buhay. Diyan po lahat galing. At kalimitan, lahat ng iyong prinsipyo ay mali at taliwas sa gusto ng Diyos. Halimbawa, sabi ng Biblia, dapat paglingkuran mo lang ang Diyos at hindi ang pera. Sabi naman ng iba, hindi. Kailangan maglingkod muna ako sa pera bago ang Diyos. You get that, mga kapatid? Bakit? Kasi hindi na born again ang kanyang spirit. Meron lang siyang soul and body. Mind, emotion, and will. Ano naman sa body? Obvious. The bones, the flesh, and the blood. No? So, wala tayong gagawin dyan sa katawan. Ang meron tayong babaguhin, you need to educate your mind. So, how? Paano natin ito gagawin? You need to become born again. Basahin natin. John chapter 3, verse 6. Bakit ipapanganak muli? Sapagkat mali na at luma na ang iyong pagkatao. Pag pinanganak ka, it is the start of your new life. John chapter 3, verse 6. Flesh gives birth to flesh, natural birth, but the spirit gives birth to spirit, no? The spiritual birth. So, pakita ko ulit sa inyo yung diagram. Next po. Ano po ang na-born again sa atin? It is our spirit, our born again spirit. Therefore, our born again spirit becomes what? The habitation of God. Diyan nananahan ang Diyos. Saan? Not in your body, not in your soul, but in your born again spirit. You get that, mga kapatid? Kaya ever wonder, nung na-born again ka, naintindihan mo na yung Bible. Amen? Nung nagpipray ka, alam mo na, Lord, parang ang lapit-lapit mo. Kasi diyan nananahan ang Ama
na nasa langit. Next, our born again spirit is, look at this, conceived with the life of God. No? Ang iyong born again spirit ay ipinagbuntis ng ano? Ng banal na spirito. Kaya ipinangak ulit ito. Can I hear amen? Basahin natin. 1 John chapter 3 verse 9. Ito'y nangangahulugan, ipinagbuntis ka ng Diyos, kaya anak ka ng Diyos. Amen mga kapatid? In your born again spirit. 1 John 3:9. Whoever has been born of God does not sin, for his seed, ano po yung Greek word? Sperma, remains in him. And he cannot sin because he has been born of God. No? Very familiar. Pag sinabing seed, sperma. Sa lalaki po, sperm ng isang lalaki. Binhi ng Diyos. And it remains in him. Ano nangyayari? He cannot sin. Hindi ka na nagkakasala. Bakit? You are born of God. Ano yung born of God? Born again in your spirit. Kaya pag na-born again ka, sigurado pupunta ka sa langit sapagkat may isang bahagi sa iyo na hindi na nagkakasala. It is not the body, it is not the soul, nakakaisip pa tayo ng mali, kundi ano? It is your born again spirit. Kaya ganun kahalaga na na-born again tayo. Are you following mga kapatid? Nakakasunod po ba kayo mga kapatid? Amen. So, the question is, what is in a seed? Pastor, ano nga po ba ang meron sa isang binhi or seed? Anong sagot natin? Everybody? Life and nature. Thank you po, Sister Fe. You're so active. What is in a seed? Life and nature. Merong buhay at yung katauhan. Kung ang tatay mo ay mabalbon, syempre, pagka ikaw pinanganak, baka malaki ang tsansa na mabalbon ka rin. Kung ang tatay mo ay maitim, maitim din, malamang ang lalabas. O kung hindi maitim, delikado. Saan ba galing ito? Tama mga kapatid? So, in a seed, sa binhi, there is life and nature. You are a son of God. God is holy. Therefore, you are also holy. Amen mga kapatid? God has eternal life. Hindi siya namamatay. Therefore, anak ka ng Diyos, hindi ka rin namamatay. Can I hear amen? Therefore, let me just show you an illustration. Tingnan niyo po ito. The seed or sperm of God carries His life and nature. Yun yung DNA ng Diyos. Kaya masaya ka ba na anak ka ng Diyos? O masaya ka dahil anak ka ng tatay mo, ng nanay mo. No? Maganda rin yun. Kasi ikaw ay mini-me ng iyong mga parents. Pero itong mas maganda. Ikaw ay kamuka ng ating Ama sa langit. Sapagkat anak ka ng Diyos in your born again spirit. Pumalakpak nga po ang lahat ng born again sa kanilang spirito. Amen po ba mga kapatid? Do you get that? Ipinanganak ka. The sperma of God is in you. Pinanganak ka na ng Diyos. Therefore, next po, look at the diagram again. Our born again spirit has the life and nature of God inside you. Saan yun? Hindi sa body, wala sa soul. Nasaan yun? In your born again spirit. Amen po mga kapatid. Intindihin nyo po ito. Sapagkat pag ito hindi nyo na naintindihan, mawawala ang maraming pagpapala sa atin. Bakit? In your born again spirit, doon nakikipag-usap ang Ama sa langit through the Word of God. So, it will give us, next po, a renewed mind. Ayan po sa baba. Sa ating kaluluwa, dahil na born again ka na sa iyong spirito, ang iyong kaluluwa ay magkakaroon ng binagong kaisipan. Gamit ang salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong ng iba, bakit hindi ko pa makita ang mga Macarius na mga blessing, super blessing, and happier than happy life? Bakit po? Kasi baka hindi pa nababago ang iyong kaisipan. Now, kapag nabago na ang iyong kaisipan, ano mangyayari? Pakipindot po. Yung Macarius life will pass through the soul. Po? Makita mo yon? In your spirit, Macarius ka, sa iyong kaluluwa, tatawid na ito. At ito'y makikita na saan? In your body, sa iyong katawan. Kaya makikita mo na, kahit wala kang masyadong kayamanan sa lupa, nagiging super blessed ka, nagiging happier than happy ka, kasi tumawid na ang lahat ng sinasabi ng Diyos sa iyong spirito, papunta sa iyong kaluluwa, isip, damdamin at kilos. At ngayon, alam mo na, Lord, ano man na mangyari sa akin, uuwi ako sa langit. I am Macarius. You get that, mga kapatid? Bakit? Pass through. Sabi mo nga, pass through.
Sa mga toll gate, pag sinabing pass through, wala pong bayad yan. Didiretso ka lang. Amen mga kapatid? Tatawid ka lamang. On the other hand, tingnan nyo po ito. Pag hindi na bago ang isip, next po, anong meron nasa baba ng soul? Unrenewed mind. At dahil meron kang unrenewed mind, tingnan nyo po yan. Hindi po makatawid. It cannot pass through. Kaya yung Macarius na kaisipan, yung super blessed and happier than happy life, mula sa yung born again spirit. Oo, na born again ka. Kaya lang ang isip mo, hindi pa rin nababago. Ano nangyayari? Hindi siya makatawid sa iyong kaluluwa. Do you get that mga kapatid? Kaya pag meron kang sakit, pupunta na kagad ako sa doktor. Pag wala na laman ng pitaka mo, Lord, pinapabayaan mo na kami. Bakit? Kasi hindi na nabago ang iyong kaisipan. Do you get that mga kapatid? It is all because of the unrenewed mind. Hindi makatawid ang Macarius life, kaya hindi mo maramdaman super blessed ka and happier than happy. So anong dapat mayroon tayo? Renewed mind. Sabi nga natin, renewed mind. Ito ang utos ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Romans chapter 12, verse 2. Nakuha niyo po yun mga kapatid? Okay. Do not be conformed to this world. Huwag niyong sundin ang sistema ng mundong ito. Sabi nila, work, 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 work para yumaman. Huwag! Hindi yan ang sistema ng Diyos. Do not be conformed to this world. Look at this. But be transformed by the, renewing of your mind. Amen mga kapatid? Paano mababago ang iyong buhay? Baguhin mo muna ang iyong kaisipan. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Nakukuha niyo po ba yun mga kapatid? Amen po? Sabi nga natin, renewing of the mind. Ang Greek word ng salitang renewing ay, next po, in Greek it means anakainosis. Sabi nga natin, anakainosis. Very good. It means a renewal, renovation, complete change for the better. No? Nagbabago ka na para maging maganda ang iyong kalalagyan. From the word, two words, ana means reversal, and change, plus kainos means new. No? Pag sinabing kainos, bago. So literally, to reverse, to change, baliktarin, baguhin, or to make it new. Ano daw ang gagawing bago? The mind. Ang isip natin. Renewing of the mind. Anakainosis tuunos. Therefore, next po. Pakibasa natin ito. Next. Renew your mind means change the way you think. Ano pa? Make it new. And ano pa? Think new thoughts. Ano po yung bagong kaisipan na yon? Think God's thoughts about you. Amen mga kapatid? Kaya pag sinabi ng Diyos, magsimba ka muna para pagpalain kita. Anong sabi mo? Babaguhin ko ng isip ko, Lord. Dapat magsimba muna ako. Tama mga kapatid? Amen po ba? Or else, lalabang ka sa Diyos, you have unrenewed mind. Hindi pa rin nabago ito. So what are you thinking right now? Sabi dito, think God's thoughts about you. Alam mo ba na ang Diyos may magandang plano sa iyo? Amen mga kapatid? Si Anika, yung anak ko, lagi yung sinasabihan, anak, pag ako namatay, ang Diyos ang mag-aalaga sa iyo. Hindi ko hawak ang buhay mo. I can give you the best life that I can. Pero pag ako'y nawala, wala na. Tama mga kapatid? Pero hindi ka mawawala ng pag-asa kasi ang Diyos may magandang plano sa lahat ng anak niya. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Kaya hindi end of the world pag nawala. Hindi po. Bakit? May magandang plano ang Diyos sa iyo. Gusto mo bang malaman ang mga magagandang plano ng Diyos sa iyo? Mga magagandang kaisipan ng Diyos? Let's look at this. Tatlo po iyan. Number 1, renew your mind, think God's thought about you. Ano po yung sabi? Everybody, I am what the Bible says I am. Ang problema, ano bang sabi ng Biblia? Hindi kasi ako nakapagsulat, pastor Pasensya na. Amen mga kapatid? Kung anong sinabi ng Biblia, magaling ka na, mayaman ka na, super blessed ka na, pupunta ka sa langit, you are what the Bible says you are. Amen mga kapatid? Sabihin natin ulit, I am what the Bible says I am. Next, number 2. Ano po yun? Next po. I have what the Bible says I have. Amen mga kapatid?
Sabi ng iba, sasaya ka raw pag meron kang jowa, pag meron kang partner, meron kang magandang pamilya. Well, brothers and sisters, sasaya ka rin pag nasa piling ka ng Diyos. Can you hear, amen? You have a good life in God. So I have what the Bible says I have. May pag-asa ka sa ating Panginoon. Can you hear, amen? Amen. Next, finally, I can do what the Bible says I can do. No? Kahit ano nga mangyari sa buhay mo magagawa mo ang lahat ng iyong gagawin dahil sinabi ng Biblia, kaya mo. Can I hear amen? Is that the good news? Amen. So, paano mo makukuha ang lahat ng yan? Anong gagawin natin? Next po. Renewing of the mind. Sabi nga natin, renewing of the mind. Anong gagawin? Agreeing with God's thoughts about you. No? Umagri ka. Sinabi na ng Diyos, magaling ka Sinabi na ng Diyos na mayaman ka na. Pinatawad ka na ng Diyos. Kaya kung hindi ka a-agree, anong mangyayari? Hindi mo matatanggap ang pagpapala. Amos chapter 3 verse 3 says it all. Can two walk together except they be agreed? No? Ang dalawang tao ba ay pwedeng magsabay ng lakad malibang sila ay magkasundo? Hindi siguro. Tama mga kapatid? Magkakahiwalay din sila. Amen po mga kapatid? At least you agree na, ngayong linggo mag-church tayo, pero yung isa naman, pumunta ng trabaho, yung isa ay pumunta sa church, they don't agree at all. Are you with me mga kapatid? Can two walk together? How? If they agree. Can I hear amen? So, what will happen? Next question, what will happen if we renew our mind? Good question. Ano nga mangyayari pag nabago na ang iyong kaisipan? Sagutin ulit natin sa Romans 12 verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano mangyayari? That you may prove what is that good po yan, and acceptable, and perfect will of God. Pag nabago ng yung kaisipan, you may prove. Sabihin mo nga, prove. Mapapatunayan mo na ano? Mabuti ang Diyos, katanggap-tanggap ang kanyang mga turo, at maganda ang kanyang kalooban sa atin. Perfect. Can you hear amen? So, ang Greek word ng salitang prove ay dokimadzo. Yan. Sabi nga natin, dokimadzo. Very good. It is to test, by implication to approve, allow, discern, examine, try. Subukan, no? Pabayaan. Literally, to open for entrance or allow. Sa Tagalog ay payagan. So, ibig sabihin, pag na-prove mo na totoo, na pinagaling ka na ng Diyos, it opens up an entrance in your mind. Kaya pag bumukas na yan, ng pinto na yan, nakikita mo sa iyong katawan, kahit hindi ka na umiinom ng gamot, gumagaling ka na kasi nagbukas na ang iyong kaisipan. Can you hear amen? It is dokimadzo. Bakit po? Look at this thought. Next, thoughts cannot come in without your permission. Sige nga po, basahin natin. Thoughts cannot come in without your permission. Amen mga kapatid? Pag inisip mo na ikaw ay magaling na, yun lang ang tatanggapin ng isip mo. Pag sinabi mo na hindi ka na gagaling, ibig sabihin nun, yun lang din ang mangyayari sa iyong kaisipan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya pag pinapasok mo ang negatibo sa iyong kaisipan, ito po ang mangyayari sa iyo. Ang tanong ay, kanino ka makikinig? Sa Diyos o sa iyong sarili? Sa Diyos. Amos chapter 3 verse 3 again. Can two walk together except they be agreed? Do you agree with the word of God? Ikaw ba talaga yung naniniwala sa salita ng Diyos? Kapag sabi na ba, salita lang ng tao yan. Sinabi lang yan ng tao na yan. No? If you agree in the word of God, ano pong gagawin natin? Next, our thoughts must what? Agree with God's thought. Look at that, ha? Our thoughts, yung isip mo, must agree with God's thought. Saan po yun? In the Bible. Sa kaisipan ng Diyos. Why? Next. The Bible, next po. The Bible is God's written thoughts. Hindi mo kayang basahin ang kaisipan ng Diyos sapagkat syempre na malayo siya at nasa langit.
Pero kaya mong basahin ang kanyang kalooban at kaisipan dahil nagbigay na siya ng Biblia. Ang tanong, nasa ng Biblia mo? Ang tanong, nagsusulat ka ba? Marami ka na bang kabisadong mga verses para ito ang iyong huhugutin kapag ikaw ay merong mga problema? Amen po mga kapatid? Tandaan niyo po yan, ang isang Kristiyano na madaling bumagsak, wala siyang kabisadong Biblia o verses sa Biblia. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Tatanungin kita, ilan ang kabisado mong Biblia, Bible verses? 10? 20? 50? Ito ang good news. Hindi mo kailangan kabisaduhin ng Biblia. Ang kailangan mo lang ay meron kang sariling Biblia. Para pag sakali, babalik ako, tinantusan ko yan eh. Nandito lang yan eh. Di ba? Alam mo kaagad, Lord, sabi mo dito sa, tama ba mga kapatid? Parang listahan niya ng utang. Diba? Hindi mo makakalimutan, meron dito yan. Tama po mga kapatid? So, sabihin sa katabi, bumili ka ng Biblia. Sino may mga Biblia dito na yung sinusulatan, yung hardbound? Meron ba rito? Meron po ba kayo? O, ibenta nyo yung cellphone nyo ngayon. Ha? At bumili kayo ng Biblia. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. So may natutunan po ba tayo mga kapatid? Let's have a life application, declaration. Sige, sabihin natin ito. Next po, renew your mind, think God's thoughts about you. Everybody, when God says, I am, I should not say, I am not. Amen mga kapatid? Pag sinabi ng Biblia, you are blessed, you are super blessed, wag mo sabihin na hindi, totoo yan. Amen mga kapatid? Next, when God says, I have, I should not say, I don't have. Lord, wala pa rin kaming pera. Wag mong sabihin yan. Sabi na ng Diyos, mayroon na, paparating na. Can I hear amen? Next, when God says, I can, I should not say, I cannot. Can I hear amen? Do you agree with that? Amen? So, next, do not disagree with God. Lakasan natin. Do not disagree with God. Sabihin mo sa sarili mo, do not disagree with God. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kasi pag sinalungat mo ang salita ng Diyos, malaki po ang mangyayari at mawawala. Papakita ko ulit sa inyo yung diagram. Kapag na-prove mo na yung dokimadzo, it will open up the entrance. Therefore, the Macarius life, pakipindot, ay tatawid sa iyong kaluluwa at makikita ng Macarius life sa iyong body. Aba, mukha nang umaasenso. Meron ng ugaling langit na kaakit-akit. Meron ng kingdom mentality. Anak na siya ng hari ng mga hari. Anak na siya ng Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon. Mayaman na ang kanyang kaisipan. Can I amen? Bakit? Sapagkat mayroon na siyang born again spirit at nabagong kaluluwa. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Do you want that in your life? Na lahat ng sinasabi ng Biblia ay mangyayari sa iyo? Renew your mind. Sabi sa katabi, renew your mind. Dito po tayo magtatapos. Sige, tayo po tayong lahat. Let's read and declare lahat ng ating natutunan ngayong gabing ito. Number 1, I am what the Bible says I am. Sabi natin, I am what the Bible says I am. Number 2, I have what the Bible says I have. Kayo po, I have what the Bible says I have. Number 3, sabay-sabay tayo. I can do what the Bible says I can do. Do not disagree with the Lord. Amen mga kapatid? So may natutunan po ba kayo? Our Macarius Challenge, of course, ayan na. Renew your mind and agree with God. Isa pa nga po't malakas, renew your mind and agree with God. Palapakan po natin ang ating Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat tunay po na inilatag nyo sa amin ang maraming mga dahilan kung bakit pinagpapala mo ang aming buhay in spite of all the things that we have done wrong in your sight. Father, salamat po sapagkat kung kami pinagpapala mo, hindi ka nakatingin sa aming kasalanan. Nakatingin ka sa iyong anak na si Jesus na tumupad ng lahat ng iyong utos. Panginoon, salamat for we are united in Christ. Kami po'y kaisa na ni Kristo. Kami bago ng nilalang. We have the born again spirit inside us.
Kaya naman, Panginoon, as we read your written word, your written thoughts, the Bible, mabago po ang aming kaisipan, Panginoon. Na habang umaattend kami sa church na ito, ay mabuksan ang aming isip sa mga magagandang mga pangako mo, sa mga magagandang salita mo na aming pangahawakan, mga magaganda at makadiyos na prinsipyo ng aming buhay. Panginoon, salamat po sapagkat hindi mo hinayaan na ang bawat isa sa amin ay mapariwara, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat binigyan mo na kami ng bagong kaisipan. Salamat po sapagkat ang aming isip na ay kaisipang panglangit. Anak na kami ng Diyos at lahat ng aming pangangailangan ay pinagkaloob mo na sapagkat ikaw ang aming pastol, ikaw ang aming Panginoon. Hindi kami magkukulang. Panginoon, salamat po sapagkat naniniwala kami ng lahat ng pagpapalang ito ay darating sa aming buhay in our spirit, soul, and body. At salamat sapagkat binago mo na ang aming kaisipan. Hindi kami lalaban sa iyong mga salita. Hindi kami magdi-disagree sa sinasabi ng Biblia bagkos amin itong idideklara sa aming buhay upang ito'y mapangyari sa amin, Panginoon. Salamat po for you make us wiser than yesterday. Salamat po sa lahat ng karunungan na ito at maingat tayong binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat ng pinagpala ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay.